Nagpaabot naman ang pasasalamat ang Malacanang sa pagpasa ng komite ng Kamara sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Kaugnay nito nilinaw ng palasyo na kapayapaan kaunlaran ang tanging insentibo na ipinabot ni Pangulong Aquino sa pakikipagpulong nito sa ilang mambabatas bago ang botohan ng komite. Ang detalye sa ulat ni Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Pinasalamatan nga ng Malacanang ang House Committee dahil sa pag-aproba sa proposed Bangsamoro Basic Law. Ayon sa Malacanang, isa itong hakbang para sa tunay na pagtamo ng kapayapaan sa Mindanao. Prosperity in Mindanao. That's the end goal of the BBL. Ito ang binigyan diin ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda. Ano-umano ang naging alok ni Pangulo Aquino sa mga kongresista, partikular na kay Ad Hoc Committee Chair Congressman Rufus Rodriguez sa harap ng pagsuri kasabay ng pagboto sa draft ng isinusulong na Bangsamoro Basic Law. Can we categorically say that no cash or a slot in the senatorial LP was even promised to Congressman Rufus Rodriguez? It's a very, very categorical yes. There's none whatsoever. Bago ang botohan ng Kongreso sa BBL, nakipagpulong si Pangulo Aquino sa mga kongresista, bagay na hindi na dapat bigyan ng kulay. Git nila Lacerda na nagkaroon ng delay sa pagdinig sa naturang panukalang batas dahil sa Mamasapano incident, ang operasyon laban sa terorismo na nagresulta sa pagkamatay ng 44 na Special Action Force Commandos. We need to catch up. And so we need to also make sure that, as we have previously stated, the need for capacity building. We need to also capacitate the people from Mindanao, those who are going to take on leadership, to ensure that they are equipped with capabilities to govern the area. So that's an important thing, and also to prepare the entire Bangsamoro for the eventual synchronization of elections in 2016. So for that particular reason, remember, as soon as if the BBL is passed, there will be under the Constitution the requisite referendum that has to happen. And so we're seeing all this timetable, and certainly we were a bit delayed because of the unfortunate Mamasapano incident. Paliwanag pa ng kalihim ang BBL ang magpapay sa pagbuo ng bagong Bangsamoro political entity na nakapaloob sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. You know, the President's belief is that we need to change the system in Muslim Mindanao. We have already said previously that the ARMM is a failed experiment. We have established a framework for peace, framework for development, and the BBL is the moving legislation to effect that moving forward, the peace and so that's the only thing that the President has made it a point to really push for. The reason for the President making a push for the BBL. We've seen already, even without the BBL, that so many investors have expressed interest in investing in Mindanao. And I think the avenue and the chance for peace and prosperity is in our doorstep with the hopeful eventual passage of the BBL. Sir, but what? Ikinalugod naman ng Malacanang ang pahayag ni MILF Chief Negotiator na 90% na positibo ang pananaw ng grupo sa nilalaman ng BBL kaugnay ng botohan sa Kongreso. Nauna nang nagpahayag ng kumpiyansa si Pangulo Aquino na maipapasa ang BBL sa takdang panahon. Ay dyan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng ITVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.